Una sa ating mga balita, Sin Tax Bill, isang batas na matapos lagdaan ni Pangulong Aquino kanina. Ang mga detalye hatid ni Elena Luna live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon, Elena. Magandang hapon, Kirby. Matapos lagdaan kahapon ni Pangulong Aquino ang 2013 National Budget, isa pang panukala mula sa Kongreso ang kanyang isinabatas. Inabot man ng 16 na taon mula nang ihain sa lehislatura, ngayong araw ganap na ngang naging ang Sin Tax Bill ni Pangulong Aquino na maagang pamasko ang pagsasabatas ng Sin Tax Reform Act o ang Republic Act 10351. Tandaan natin sa wakas, dito lang po, sa wakas, ang isang batas na magsisilbing maagang pamasko sa milyon-milyong Pilipino. Mga Pilipinong masasaklaw sa abot kamay ng Universal Healthcare Program. Mga Pilipinong makikinabang sa mga bagong klinika at ospital na mapopondohan at may papatayo. Mga Pilipinong maililihis sa bisyo ng paninigarilyo at labis sa pag-inom. Batas na po ang ipinaglaban nating Sin Tax Reform Act. 33.96 billion pesos ang inaasahang makukuhang revenue ng gobyerno sa susunod na taon dahil sa batas na ito. Susuportahan nito ang hangad ng Pangulong Aquino na abot kayang benepisyong pangkalusugan para sa lahat, mayaman man o mahirap. Ayon rin sa Pangulo, walang dapat ikatakot ang mga magsasaka sa bagong batas. Lilinawin ko rin lang po sa mga magsasakang nabulungan ng agam-agam ng ilang sektor na kontra sa batas na ito. Wala po kayong dapat ikabahala. Ang benepisyong natatanggap ninyo dati ay hindi maglalaho. Ang totoo nga po, sa amin pong pakiwari, lalaki pa yan. Habang tumitibay naman ang suporta sa inyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba pang ayuda. May probisyon ng batas para podohan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Gagawin din itong pantay-pantay ang pagbuwis sa mga negosyante. Hangad din natin gawing patas ang laban sa industriya ng tabako. Hindi makatarungan po na iba-iba ang buwis ng mga produktong pare-pareho. Itinatama natin ito sa mga susunod na taon, magiging mga buwis na magbubukas din ng pinto sa pagsigla ng kompetisyon sa industriya at pag-iwas sa monopolya. Kasabay nito, pinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa mga mambabatas, opisyal ng gobyerno at pribadong sektor na nagsulong ng reforma sa Sin Tax. Mula ng unang ihain sa Kongreso taong 1997 ang panukalang batas, 16 na taon itong pinagdebatihan. Pero gaya po ng paulit-ulit natin napatunayan, walang imposible sa Pilipinong sumasagwan sa isang direksyon. Nasa tamang lugar ang puso at handang manindigan para sa kanyang mga prinsipyo. Hanggat nasa likod po natin ang ating mga boss, walang balakid na hindi natin madadaig. Ang Sin Tax Reform Act ay sinertipikahan ni Pangulong Aquino na urgent sa Senado nitong Nobyembre. Kirby, ayon kay BIR Commissioner Kim Hena, pa ng publication sa pagpapatupad ng batas na ito. Ayon rin sa Commissioner, ipapatupad dito unang araw ng taong 2013 o January 1, magiging epektibo na ang Sin Tax Reform Law. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.